Ang Pilipinas, isa sa mga bansang may nagagandang tanawin sa kalikasan. Isang bansa na mayaman sa kultura, naglalakihang mga gusali, at kasaysayan. Samahan niyo kami sa aming mga destinasyon. December 21, 2023. Matyaga kami naghihintay para sa flight namin pabalik ng Pilipinas. 5 years na rin kasi since last time kami nakauwi. Marami na rin sigurong nagbago. Excited kaming lahat na makabalik kahit matagal-tagal ang aming biyahe. 24 oras ba naman ang aabutin? From Winnipeg to Toronto, Toronto to Incheon, at Incheon to Manila. Di maiwasang mapagod dahil sa mga dalang bagahe at mapuyat dahil sa hirap ng pagtulog sa loob ng eroplano. Pero worth it naman ang lahat dahil alam mong mag-i-enjoy ka sa bakasyong naghihintay para sa'yo. At yun na nga, nakarating din kami. Dito kami nagstay sa Minanin, Pampanga. After 5 years, mararanasan mo ulit bumangon sa umaga ng Pilipinas kasama ang mga manok na nagsisilbing alarm clock at nag-iingay ang tunog ng mga motorsiklo. Pero tama na muna ang pagkasenti dahil isang masayang okasyon ang una naming paghahandaan. 75th birthday ng lola ko ang sumalubong sa amin kinabukasan. Jet lag pa kami pero handa ng pumarty. Yan nga pala yung lola ko yung naka-blue kung di nyo pa nakahalata. Nagtipon-tipon na naman ang magkakapatid at magpipinsan. Siyempre, di mawawala ang maraming pagkain. At hindi mawawala ang inuman. Kasama pa ng mahabang kwentuhan. Dito namin ginawa sa Apo Zening's farmhouse ang birthday ni Lola. At dito na rin kami nagpalipas ng gabi. Pasko na. Muli na naman kaming nakaranas ng Paskong walang snow sa paligid. Una sa lahat, kailangan namin magsimba para magpasalamat sa taas. Marami-rami na rin kasi kaming natanggap na blessing simula nung makarating kami sa Canada. Pero hindi namin malilimutan ang mga namayapa naming mga kamag-anak. Lalong-lalo na sina lolo't lola. At napunta na rin kami sa Guagua, Pampanga para kitain ang mga iba naming mga kamag-anak. Dito na rin kami nakapag-shopping, nag-joyride. Medyo naligaw pa nga kami sa daan na akala mo yung memoryado mo pa. At pagtapos ay inuman at kantaan ulit. Kinabukasan ay binisita ulit namin ang dati naming bahay dito sa Mexico, Pampanga. Ibang-iba na ang itsura nito sa dati. Pero masaya naman kami dahil napunta sa mga mabubuting tao ang aming bahay. At alam namin na hindi nila ito pababayaan. Next stop, Bataan. Dito sa Las Casas, Filipinas de Acuzar sa Bagak, Bataan ang una naming major trip. Dito mo mararanasan na para kang bumalik sa nakaraan. Dahil ang mga lumang bahay na may makalumang disenyo ay inililipat dito at nire-restore. Dito mo mararanasan ang tunay na disenyo at arkitektura ng mga Pilipino. Akala ko nung una ay titingin ka lang ng mga lumang bahay pero na-appreciate ko ang pagka-design ng lugar. At dito ka mas magiging proud na isa kang Pilipino na may mayamang kasaysayan. May mga turista pa nga na nakabihis ng Filipiniana. At nakasakay kami ng isang bangka para makita ang mga koleksyon ng mga lumang bahay at malikhaing mga estatwa. Nakasakay din nga pala kami ng isang maliit na tren na idadaan ka sa kalsadang punong-puno ng mga makalumang gusali. Dito na rin kami nakapagpahinga ng saglit dahil sa dinami ng nilakad namin. Sulit naman ang pagod dahil nag-enjoy din kami sa aming mga nakita.
Kitang-kita nyo naman sa aming mga ngiti ang saya sa pagpunta dito sa Las Casas, Filipinas de Acuzar. At habang patapos na ang araw, nanood kami ng isang interactive live play na ginanap sa isang bulwagan kung saan nagtipon ang mga manonood. Dito namin nakita ang mga karakter sa libro ni Jose Rizal tulad ni Sisa, Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Sa pagsalubong ng bagong taon, nandito kami ulit sa Pampanga. May kanya-kanyang lakad muna kaming magpapamilya. May mga meetup at reunion para sa mga kaibigan namin dito sa Pinas. Dito na rin kami unti-unting bumibili ng mga pasalubong pag-uwi namin pabalik sa Canada. At sa San Fernando, Pampanga kami mag-i-stay para sa bagong taon. Nakapasyal sa Mega World Capital Town kung saan matatagpuan ang pinakamalaking McDonald's sa Pilipinas. At nang magsimula na ang countdown para sa 2024, muli kaming nasabik sa mga susunod na pangyayari. Limpak-limpak na fireworks ang aming nasaksihan. Bihira na lang kasi kami makakita nito pag New Year's Eve sa Canada. Dito nang numbalik ang sigla sa pag-celebrate namin ng maingay at masiglang bagong taon. Makukulay at iba't ibang anyo ng mga paputok ang nakita namin sa kalangitan. Totoo nga pala talaga ang katagang, it's more fun in the Philippines. Happy New Year! January 1, 2024. Bumalik kami sa Minalin para manood ng Aguman Sandok Festival. Dito namin nakita ang mga iba't ibang mga parade floats at mga nagdadamihang taong nakisali sa parada na aktibong kumakaway at nakikisalamuha sa mga manonood kahit tirik na ang araw. Kahit pagod na pagod sa paglalakad ay todo bigay pa rin at handang magpasaya sa kanilang mga kapwa. Pagkagat ng dilim ay masayang nagparty at nagbingo ang aming pamilya. At syempre, may kasamang inuman. Kinabukasan ay nagpasyal kami sa Betty's Church dito sa Pampanga. Tinaguriang Sistine Chapel of the Philippines ang simbahang ito dahil sa mga nagkagandahang obrang nakapinta sa loob ng simbahan. Dati na naming pinupunta nito pero ngayon ko lang talaga na-appreciate ang ganda at husay ng paggagawa ng Betty's Church. Sometimes you take things for granted, ika nga nila. Pero masaya kami dahil muli naming nabibisita ang mga lugar na ito. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Muli na naman kaming sasakay ng eroplano. Pero hindi muna pabalik ng Canada. Sa Clark International Airport kami naghintay para sa aming flight papuntang El Nido, Palawan. 2 oras lang ang biyahe kaya hindi ka mainip sa paghihintay. Nang makalabas na ng El Nido Airport, medyo natagalan ang aming sundo papunta sa aming hotel. Kaya nagmuni-muni muna at nagpicture-picture sa aming mga nakikita. Nakadating din kami sa aming hotel, ang El Nido Garden Resort. At dito na kami naghapunan. Lumabas kami at bumili ng tubig at ng mga makakain. Naglakad-lakad sa beach na may napaka-preskong hangin. At na-appreciate ang ganda ng kalikasan. At tuluyan na kaming natulog para sa pinakahintay naming araw kinabukasan. Excited kaming bumangon at nag-prepare sa aming trip. Meron nga pala kaming island hopping tour na kasama sa mga binayaran namin dito sa El Nido. Kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda ang isla ng El Nido. At heto na kami, handang-handa na at bihis na bihis pa para sa tour. Naghintay kami para mai-ready ang aming bangka at ang aming mga tour guide. Dito namin nakilala ang aming kwela at mabait na tour guide. Nakapag-prepare ng mga safety gear at nakinig sa mga safety guidelines tungkol sa aming tour. Sobrang swerte din namin dahil napakaganda ng weather noon. Hindi masyadong mainit at walang ulan. Kasama naming nag-enjoy ang aming tito at tita.
nakita ang mga magaganda at iba't ibang uri ng isla ng Palawan. Todo explain naman ng aming tour guide sa mga nakikita naming isla. Ang una naming napuntahan ay ang Secret Lagoon. Medyo pahirapan ang pagpasok dito dahil isang maliit lang na butas ang tanging daan. Pero sulit naman dahil maganda ang tanawin sa loob ng Secret Lagoon. At dito na kami binidyohan at pinicturean ng aming tour guide na may tinatago palang talent sa cinematography. Pagkatapos ay nag-snorkeling at kumain ng seafood lunch sa Payong-Payong Beach. Sino mag-aakalang may nagtitinda pala ng Red Horse dito? Dumiretso kami sa Big Lagoon para mag-kayak. Dito ay pwede mong ma-explore ang ganda ng Big Lagoon. Noon ko lang naranasan na makakita ng ganong kalinaw na tubig dagat. And lastly, nag-swimming kami at nanood ng sunset sa Papaya Beach. Alright. Pero di pa doon matatapos ang kwento natin. Day 3 ng aming El Nido Palawan getaway. Nagpasyal kami sa palengke para bumili ng mga prutas at ng mga souvenirs. Kumain sa labas at nakaranas ng konting ulan. Pagdating ng hapon ay nagpunta kami ng mga kapatid ko sa Nakpan Beach. Habang may sariling lakad ang mga matatanda. Dito namin hinintay ang napakagandang sunset sa isang napakagandang beach na tila ay may kukumpara mo sa Boracay. Sobrang linaw ng tubig na napapaligiran ng puti at napakapinong buhangin. Dapat talaga ay mag-hiking kami noong hapon na yun pero masaya kami na dito na lang kami nagdesisyong pumunta. Pagbalik namin ay nag-swimming sa pool at naglakad-lakad sa beach para makahanap ng makakainan namin. Nakakain ng masarap na hapunan at last minute nang bumili ng iba pang souvenirs dahil kinabukasan ay mag-check out na ng hotel at babalik na ng Pampanga. Isang araw ng pahinga pagkatapos naming makauwi sa Pampanga from El Nido. Pagtapos noon ay balik biyahe kami papuntang Bonifacio Global City o mas kilala sa tawag na BGC, if you know what I mean. Dito kasi matatagpuan ng napakagandang mga lugar na parang mayayamang tao lang ang nakakapunta. Una naming pinuntahan ang Venice Grand Canal Mall. Inspired ito sa totoong kanal ng Venice, Italy. Nasakay ulit kami ng bangka habang tinitingnan ng mga naglalakihan at naggaganda ang mga gusali. Pagtapos namin sa bangka ay nagpakain naman kami ng mga kalapati na para namang dinala kami sa room. Masaya kaming nakapagpa-picture. Nakakatuwang tingnan ng mga ibon na kusang lumalapit sa iyo para humingi ng pagkain. At pumunta kami sa Uptown Mall para mag-window shopping. Nakakita pa nga kami ng mga artista doon. Dito ay may napakagandang water fountain na may binubugo pang mga apoy sa gitna. At pumili na kami ng mga kapatid ko ng kanya-kanya naming mga merchandise. Isang buong araw lang kasi kami dito sa BGC. Kaya sinusulit na namin ang aming mga bilihin. Naglakad kami sa High Street para makahanap ng kakainan. Naglakad ulit kami para tingnan ang mga iba't ibang mga stores na hindi mo makikita sa Canada. Sa huli ay nagpahinga kami at bumili ng kape.
bago bumalik sa hotel at matulog. Ilang araw na lang ang natitira sa aming bakasyon. Sinusulit na namin ang mga last meetup at last gala bago bumalik ng Canada. Ang bilis talaga lumipas ng oras kapag nag-i-enjoy ka sa mga ginagawa mo. Iisipin mo na naman kung kailan mo kaya ulit mararanasan umuwi ng Pilipinas. Iisipin mo ulit ang mga iiwan mong kamag-anak, kaibigan, at mga lugar na napamahal na sa'yo. Kaya naman sa mga natitira naming araw dito ay wala na kaming sinayang na oras. Talaga namang na-enjoy namin ang bawat segundo ng aming pag-uwi. Di man kami makauwi bawat taon, ay meron pa rin kaming babauning mga alaala sa mga oras na nandito kami sa Pilipinas. At dumating na din ang oras para kami ay bumalik ng Canada. Nandito na kami ulit. Ang matagal na bakasyon naming pinag-ipunan at hinintay ay sandali lang lumipas. Okay lang yun. Maswerte na nga kami at nagagawa pa rin namin umuwi paminsan-minsan kahit papaano. Kaya excited na kami ulit sa susunod.